Alerto mga senior citizens, may breaking news ako para SA inyo ngayong 225. Narinig nyo na BA ang latest announcement, 50,000 cash assistance plus 10,000 Christmas bonus, officially confirmed na para SA ating mga senior citizens this year. Hindi ito rumor, hindi ito fake news. Maraming tanong. Ang dumating sa akin, totoo BA ito? Sino ang qualified? Paano mag-apply, kailan ang release date at lahat ng sagot? Nandito sa video na ito alam natin mas tumataas PA. Ang cost of living ngayong 2.25 presyo ng pagkain, maintenance, medicines. Utilities lahat sumasakit SA bulsa, pero may good news. Ang government ay nag-announce ng Special Financial Assistance Programa specifically para SA ating senior citizens. Imagine up to 60,000 total na tulong na pwedeng maklaim, pero critical info may specific eligibility requirements. Ito, may deadline, may documentation needed, at maraming scammers na gumagamit ng programa na ito para mangloko, kaya dito SA video kompletong detalye. Ang ibibigay kayo sino ang qualified recipients, complete list ng requirements, step-by-step application process, official release schedule para due 25 paano. Magprotekta laban SA scammers lahat? I explain kayo ng malinaw at simple para madaling maintindihan. Kung concern kayo sa inyong mga magulang lolo't, lola o kapwa seniors like this video, now para mas maraming makaalam, let's help our senior community. Simulan na natin ang full details. Kumusta po kayo mga kapwa KO senior citizens at sa lahat ng mga anak, apo at kamag-anak na nanonood para sa kanilang mga mahal sa buhay? Ako po si Your Name at salamat sa inyong panonood ngayong araw na ito. Alam kayo marami sa inyo ang excited, marami rin ang medyo nag-aalangan kung totoo BA talaga ang balitang ito. At yan exactly ang dahilan kung bakit ako gumawa ng video na ito. Para bigyan kayo ng complete information, para hindi kayo malito, at para matulungan kayong makakuha ng assistance na ito. Kung kayo ay qualified una SA lahat, gusto kong linawin yes. May ongoing programs ang gobyerno para SA senior citizens. Dito sa Pilipinas, hindi ito bago. In fact, meron tayong Senior Citizens Act na nag-guarantee ng iba't ibang benefits para sa ating mga seniors. Pero ang specific na programa na, ito na Drawson plus 10,000 Christmas bonus, kailangan nating i-verify kung saan exactly ito nanggagaling at kung paano ito ma-access ng ating mga qualified senior citizens. Ngayong due 25 ngayon, makinig kayo ng mabuti kasi importante ang information na ito. Ang Department of Social Welfare and Development or DSWD regular na nag-i-issue ng assistance programs para sa vulnerable sectors ng ating lipunan. Kasama dito ang ating mga senior citizens, lalo na yung mga walang regular income, yung mga walang pension, at yung mga classified as indigent or mahihirap. Meron ding social pension program na monthly assistance na binibigay sa qualified senior citizens na walang SS, GSIS or anumang retirement benefits. Pero ang tanong saan nanggagaling ang specific na amount na 00 at 10,000 na binanggit natin? Kailangan nating maging careful dito kasi maraming scammers at fake news na kumakalat lalo na sa social media. Ang totoo may iba't ibang programs ang available. Pero hindi lahat ay automatic na makakatanggap ng exact na amount na yan. Kaya mahalaga na maintindihan natin ang bawat programa at kung sino ang truly qualified una. Pag-usapan natin ang social pension program ng DSWD. Ito ay monthly cash assistance na 5 piso per month para sa indigent senior citizens na edad 60 na po. Pataas na walang regular source of income or financial assistance. Kapag i-compute natin yan for 1 year, that's past 6,000, hindi PA yan umabot sa 50,000, pero ito ay regular at guaranteed assistance. Kung kayo ay qualified, ang social pension ay released quarterly, ibig sabihin every 3 months. So makakakuha kayo ng cost 500 per release. Pangalawa, mayon tayong assistance to individuals in crisis situation or AICS program. Ito ay isa-time financial assistance na binibigay sa mga nangangailangan ng tulong para sa medical burial, educational or iba pang emergency needs. Ang amount ng ACS ay nag-vary depende sa situation ninyo at sa available budget ng DSWD SA inyong area, pwedeng umabot ng ilang libo. Depende sa kaso, hindi ito automatically. Pero kung may legitimate na emergency need kayo, pwede kayong mag-apply dito. Pangatlo, may special programs na in-announce ng gobyerno during election years or special occasions. Dito usually pumapasok ang mga mas malalaking amounts. For example, during the pandemic, nung 22 at 22,
Maraming special assistance programs na nai-release para SA senior citizens dahil SA COVID-19 crisis, may social amelioration program, may bayanihan grants at IBAPA ang amounts nun ay umabot ng 5,000 tab per qualified individual, so possible na ngayong may similar programs na in-announce o plano, i-announce ng gobyerno ngayon tungkol naman sa Christmas bonus na 10,000 importante na. Malaman natin na ang official Christmas bonus na guaranteed by law ay para SA government employees at SA private sector employees na may employer, ito ang ikabuwang sweldo na mandated ng presidential decree. Pero para SA senior citizens na walang employer or retired na, ang Christmas bonus ay usually dumadating in the form of special assistance programs na in-announce ng LGU or local government unit ninyo or special programs ng national government. Maraming local government units ang nag-a-announce ng special cash assistance para SA kanilang senior citizen constituents during Christmas season. Ang ay depende sa financial capacity ng bawat LGU. May mga rich na cities tulad ng Makati Pasig at iba PA na nakapagbibigay ng malaking amounts. May mga smaller municipalities naman na mas maliit ang maibibigay. Pero may effort PA rin silang tumulong, kaya ang 10,000 Christmas bonus na yan ay posible kung ang inyong local government ay may enough funds at may programa para dito. Kaya ang bottom line dito mga kapatid ay ganito, hindi automatic na lahat ng senior citizens ay makakatanggap ng exactly 50,000 piso plus 10,000 piso, pero may legitimate programs na available na kung i-combine ninyo at kung qualified kayo, pwede kayong makakuha ng substantial amount of assistance. Ang key dito ay malaman kung ano ang available sa inyong area, kung ano ang requirements, at paano mag-apply properly ngayon pag-usapan natin, kung paano kayo dapat mag-prepare, at ano ang dapat ninyong gawin. First and foremost, kailangan ninyong pumunta sa inyong local DSWD office o sa barangay hall ninyo, doon kayo mag-i-inquire kung ano ang available programs sa inyong locality. Magdala kayo ng valid ID senior citizen ID ninyo, at kung meron birth certificate or any proof of age, magtanong kayo specifically tungkol SA Social Pension Program. Kung hindi PA kayo enrolled, magtanong din tungkol SA AIX. Kung may specific need kayo na, pwedeng i-apply para SA Social Pension Program. Ang basic requirements ay, ganito una, kailangan kayong 6 na taong gulang o mas matanda. Pangalawa, kailangan kayong indigent senior citizen, meaning wala kayong regular source of income, wala kayong pension from SSS, GSIS or IBA pang retirement program. Pangatlo, kailangan kayong resident ng lugar na yon for at least 6 na buwan. At pang-apat, hindi kayo permanently confined sa any institution na may regular support na from government. Ang application process para SA Social Pension ay relatively simple, pero kailangan ng patience. Pupunta kayo sa DSWD or SA designated office sa inyong area, mag-fill up kayo ng application form. Ipapakita ninyo ang requirements ninyo, then maghihintay kayo ng validation process. Ang validation ay kinakailangang ma-verify kung tunay nga kayong indigent at qualified. Pagkatapos ng validation at approval, mare-release na yung pension ninyo, quarterly para naman sa AIX, IBA. Ang process kasi ito ay case-toast basis. Kailangan ninyong mag-present ng proof of emergency need. Halimbawa, kung medical ang need ninyo, kailangan ng medical certificate, prescription or hospital bill. Kung burial assistance, kailangan ng death certificate. Kung educational, kailangan ng school documents. Maghain kayo ng documents sa DSWD, mag-i-interview kayo at kung approved, makakakuha kayo ng assistance. Usually within few days or weeks. Depende sa dami ng applications ngayon. Very important reminder, mag-ingat sa scammers. Maraming manloloko ngayon na gumagamit ng pangalan ng DSWD, ng government programs o ng mga politicians para manloko. Hindi kayo hihinga ng pera ng legitimate government programs. Hindi kayo dapat magbayad ng processing fee, registration fee, o anumang bayad para makakuha ng government assistance. Lahat ng government assistance programs ay libre ang application kung may nag-text o tumawag sa inyo na humihingi ng bayad kapalit ng assistance. That is a scam. I-report ninyo immediately sa authorities. Iwasan din ninyong magbigay ng personal information sa mga suspicious na tao o websites. Ang legitimate application ay dapat SA official DSWD office or SA inyong barangay hall, hindi SA mga random na tao sa kalye, hindi SA mga text messages.
Hindi SA mga suspicious na Facebook pages? Protect your personal information. Maraming identity theft at scams na nangyayari ngayon, kaya kailangan tayong maging vigilant. Tungkol naman SA special programs ng local government ninyo, ang best way para malaman ay direktang makipag-ugnayan SA inyong barangay